Right. Woo! Good evening, guys, and welcome to our Monday night live webinar. Another night for learning new knowledge, learning new skills, and learning new abilities na makakatulong sa iyo at sa business mo. So, if you are excited, sabihin mo dyan, excited ka na sa topic natin for this evening. I'm sure aware kayo sa topic natin. Nabasa nyo yan sa email na pinadala namin sa inyo. Okay? Pag-uusapan natin are the formula, no, na ginamit nitong isang kaibigan ko para maging isa sa mga six-figure earner at isa sa mga top earner ng aming community, ng aming company, no? So, we are very excited to share with you this information na sigurado namang makakatulong sa inyo. Ayan, so habang inaantay natin na makapasok yung mga ibang ating attendees, right now, meron tayong 81 attendees, 88. So, ko munang batiin yung ating mga early birds, yung mga naunang pumasok. Okay, so welcome sa inyo, JR, Rose Ann, yan, si Oyi, si Edwin, si Donor, si Joshua, yan, si Maria, lahat ng mga friend, lahat ng mga friend na pangalan nyo dyan. Welcome sa inyo, guys, and congratulations dahil kung ang goal mo ay kumita sa internet, kung ang goal mo ay maging successful sa current business mo, kung ang goal mo ay kumita ng pera sa iyong business o sa online business, no? You are in the perfect place dahil this webinar is specially created, no? Kinandak namin tong webinar na to para matulungan ka na makuha yung goal mo na yon. Okay? Whether you are goal na kumita ng part-time income or kung goal mo ay mabigyan ng better lifestyle ang family mo, or kahit ano pa yung goal mo, no? This webinar is created specially to help you get what you want in life, get what you want in business, and get what you want for yourself. Okay, so congratulations, you are in the perfect place. So maya-maya lang mag-i-start na tayo. At habang inaantay natin makapasok yung mga iba, i-share ko lang sa inyo yung yung isa sa mga nakita kong picture, no? Nakita kong picture nung pumunta ako sa Mercury Drug, no? Mercury Drug. Okay, so pupunta po tayo dyan sa Mercury Drug, no? Last night yata yun, nabisita ako, pero ito yung nakita ko. Okay, sa Mercury Drug may nakapaskil na ganyan. Demonetization schedule. Okay, ibig sabihin, yung mga lumang pera mo, no? Yung mga lumang pera, okay, ito, yung nasa kaliwa, ibig sabihin yan, hindi mo na pala pwedeng gamitin yan this year. No? Wala na siyang purchasing power, hindi mo na siya pwedeng ipambili sa SM, hindi mo na siya pwedeng ipambili sa tindahan, no? Kasi hindi na nila tatanggapin. Ang tatanggap na lang yan ay yung Bangko Sentral, tsaka yung sa bangko. No? And ang malapit dito, sa next year, no? Sa 2017, okay? Wala na siyang value, no? Wala na siyang halaga. No? Sino sa inyo may mga ganyang pang lumang pera? Sige nga, mag-chat kayo dyan sa chat box kung meron pa kayo niyang ganyan. Kasi hindi nyo na siya pwedeng magastos, no? This year, hindi nyo siya pwedeng gastusin sa mga bangko na lang, tsaka sa Bangko Sentral. Hindi siya pwede ipapalit. And then next year, wala na siyang silbi, no? Bumalik na siya sa dati niyang anyo na papel lang. So, bakit ko pinapakita sa inyo ito? Okay? Pinakita ko sa inyo yan dahil it clearly, no, send us the message na yung pera ay wala talagang intrinsic value. Wala siyang tunay na halaga unless sinabi lang ng otoridad, no? Okay, authority na may kapangyarihan na magsabi kung ano yung value nun. Pero pag sinabi nilang wala nang value to, talagang wala na siyang value. Okay? And it is very important for you na maintindihan yung konsepto na yon. Dahil kung magsisimula ka pa lang sa ganitong klase ng business, no, or kung may business ka na, kung part ka na rin ng aming team, yung value, okay, magiging successful ka sa business mo not because of the money. Okay? Wala doon yung value. Hindi dahil sa pera ka magiging successful. Hindi ka magkakaroon ng malupit na resulta dahil dun sa pera. Okay? And
ang value ng business mo, no? Ang tunay na value, ang tunay na pinanggagalingan ng value mo ay yung tinatawag natin na KSA. Ano yan KSA? Hindi yan yung Kingdom of Saudi Arabia. Sino sa inyo nasa Saudi? Hindi yan yun. Kaya ano yung KSA? K is for knowledge. Okay? C is for skills. And A is for abilities. Okay? Yung knowledge mo, okay, about your business, yung skills mo about your business, and yung abilities mo, okay, about your business, ang magdidikta ng value at ang siyang magdi-decide kung talaga magiging successful ka sa business na to o hindi. Okay? So, ikaw dapat mas mag-focus ka for acquiring KSA, acquiring knowledge, acquiring skills, and acquiring abilities. Okay? Dahil yan yung magbibigay sa'yo ng pera. Okay? Malinaw ba yun, guys? Naintindihan niyo ba yung concept? Okay? So, ang good news is, itong gabi na to, no? Itong gabi na to, ang pag-uusapan natin ay yung knowledge at yung skills at yung abilities na makakatulong sa inyo to create, no? To create whatever results na gusto niyo makuha. Okay? Itong share sa inyo ni Raymond, isa ito sa mga knowledge, no? Strategy na ginamit ko ever since nung nagsimula akong magkaroon ng resulta. Okay, ito yung exact skill set, no? Exact formula na ginamit ko to earn multiple millions of pesos on the internet. Okay? So ikaw, tatanungin kita, excited ka bang malaman itong knowledge at itong bagong skills na pwede mong i-apply? And I guarantee you, no? Kapag naunawaan mo siya ng mabuti, no, kapag inabsorb mo siya, itong malalaman mo mamaya, ituturo sa inyo ng ating guest speaker, kapag in-apply mo siya, okay, kapag na-absorb mo siya, at kapag in-apply mo siya sa business mo, okay, napaka-imposible na hindi ka magkaroon ng resulta. Dahil nakita ko, almost all of the successful internet marketers, online entrepreneurs, okay, ito lang din yung formula, ito lang din yung skills na ina-apply nila sa business nila kahit ibang industry pa sila, no? Okay? Ito lang talaga yung formula na ina-apply nila. Okay? So, excited ka ba? Sabihin mo nga dyan, gusto kong maging fire up tayo dito sa ating event for this evening. By the way, this is live, February 29. Sabihin mo dyan kung excited ka nang magkaroon ng bagong KSA. Ha? Sige, sabihin mo dyan sa chat box, I'm excited to gain new KSA, knowledge, skills, and abilities for my business. Right now, meron tayong 150 live attendees. Okay, sa mga first timer dyan, pwede rin kayong bumati dyan, magpakilala kayo. Kung first time nyo, all you need to do is listen and watch. Okay? Mag-pay attention kayo dito sa webinar dahil yung mga matututunan nyo to can be life-changing para sa'yo. Okay, pwede ka rin mag-take down notes, maglabas ka ng ballpen at papel para habang nagsasalita kami dito, habang nag-share kami ng mga tips at mga formulas, no, pwede ka makapag-take down notes at ma-review mo siya bukas or later on. Okay, and yes, andito si Carrotman, sabi ni friend. Okay, so siguro ready na lahat, excited na ang lahat. Kung ready ka na matuto ng bagong knowledge, skills at abilities na ma-apply mo sa business mo to create the results that you want, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kong ipakilala sa inyo, one of the 6-figure earner and one of the top income earner ng aming team. Itong tao na to, nakita ko na kung paano siya nagsimulang magka-resulta at kung paano siya bumulusok, no? Paano siya tuloy-tuloy nakapag-produce ng result because of the formula na ituturo niya sa inyo ngayong gabi. So, papakilala ko sa inyo, palakpakan natin dyan sa chat box, sabihin niyo, clap, clap, clap. Eh, wala yun pa kundi si Bro Raymond Gerald Tabaque. Bro Raymond, are you ready? Ready ka na? Good evening. Ito na si Webinar Max. Anyway, kumusta kayong lahat? Okay, good evening sa'yo. I hope you're doing fine. I hope ini-enjoy mo yung business mo. I hope ini-enjoy mo talaga. Okay, talagang passionate ka sa ginagawa mo. Talagang love na love mo yung ginagawa mo. Kasi
sa industry na to, kailangan talaga na passionate ka, na lagi kang excited sa ginagawa mo. Okay, so ito na naman, ayun, okay, medyo naano ako. Pero nandito lang ako ngayon dahil gusto kitang turuan, gusto kitang tulungan, gusto ko i-share yung mga natututunan ko, yung mga nalalaman ko. Okay, yun yung pinaka-purpose ko kung bakit ako nandito sa webinar. Sa totoo lang, tinanong ko dati si Bro Edward, tinanong ko siya kung meron ka bang guest speaker. Okay, tinanong ko siya. Sabi niya, wala pa. So sabi ko, sige, gusto ko mag-share sa kanila, gusto ko ibigay yung strategy ko para mas marami pa tayong matulungan. So yun, sabi niya, sige bro, Monday ikaw. Oh, go, game. So game agad. So yun naman, ako naman ngayon, medyo kinakabahan kasi medyo, ganun talaga. Okay, ganun talaga kapag mag-webinar. Pero tuloy pa rin dahil I want to help you. Okay, gusto kong sa gabi niya to, gusto kong magkaroon ka ng breakthrough. Okay, gusto kong magkaroon ka ng ganun, ng parang mind shift or parang, alam mo yun, yung parang ito yung point na talagang tumulong sa'yo na alam mo yun na parang may paradigm shift na nangyari sa'yo or shift na nangyari sa buhay mo or sa business mo na bibigay sa'yo ng resulta. And I hope, kasi itong strategy na to, grabe, love na love ko talaga itong strategy na to kasi it's really a proven formula. Okay, bakit kung confident na sinabi yung? Kasi hanggang sa ngayon, ito lang talaga yung ginagawa ko. Okay, ito lang talagang very simple formula na to. Okay, na nag-produce talaga sa akin ng resulta. Dati tinetest ko lang siya kasi inaaral ko pa siya. Nagkaroon siya ng marami na nagtanong sa akin bigla, ano ba yung business mo? Ano ba yung product mo? Okay? So, doon pa lang nakakatuwa habang inaaral ko pa lang, talagang tumaas yung authority nila, tumaas yung, alam mo yun, yung trust nila sa akin. So, I believe mangyayari din sa yun pag inano mo to, pag in-apply mo to. And I hope you're really excited. I hope mag-chat ka dyan, okay, na tara na, okay, talagang chat ka dyan na, yes, I'm excited, let's go, okay, let's make this, alam mo yun, this year, your year of success. Alam mo yun, kasi gusto ko talaga magkaroon ka ng ganung klaseng breakthrough. Okay, so, simulan na natin. Okay, so ito, may share lang ako sa inyo. May hinanda akong PowerPoint sa inyo dahil yun, ganun ko kayo kamahal. Okay? Talaga nag-prepare no? So, ito, may gusto lang ako i-share sa inyo kasi baka, wait lang, okay, naano ko lang. Nice ko lang. Okay. Share. Yun. Okay. Okay, so, bago muna lahat, gusto ko lang muna magpakalala sa inyo. I'm Raymond Gerald Tabaque. Dati akong teacher. Subukan yung hanapin ako dyan. Ganyan buhay ko dati, araw-araw, nung hindi pa ako nandito sa industriyang niya to. Talagang alam mo yung teacher ako, araw-araw na sa classroom, nag-ano mga pasaway na bata, nag-guide sa mga bata, tumutulong sa kanila. Alam mo yung para akong tatay talaga kahit hindi pa ako tatay. Ganun yung pakiramdam kapag teacher ka. Siguro pag may teacher man dyan sa audience, okay, I'm proud of you kasi grabe talagang marangal talaga. Saka alam mo yung nakaka-excite din itong industry nito, which is education, dahil nakakatulong ka sa marami. At yun yung naging passion ko. Okay, pero ito lang nung nagtuturo kasi ako, okay, bago pala doon, okay, yun yung nagtuturo nga kasi ako, actually yun na sa tingin ko, same reason as you kung bakit ka nandito sa industry nito, which is you're a network marketer, internet marketer, affiliate marketer, online business owner. Bakit ka nandito sa industriyang ito? Dahil yun nga, siguro makaka-relate ako sa'yo kapag ikaw yung ordinaryong empleyado na talagang stressed out. Alam mo, stressed out na lahat na ng oras mo nasa trabaho. Alam mo yung pakiramdam na umagang-umaga, kasi teacher ako. So umagang-umaga pa lang kailangan na doon na ako sa school. Alas 6 pa lang, alam ko dapat nasa school na kasi magpe-prepare pa, may flag ceremony pa yan, yung mga ganung mga bagay. So aalis ako ng bahay. Okay, aalis ako ng bahay na alas 5 pa lang, tulog pa yung magulang ko, tulog pa yung pamilya ko. Okay, tulog pa silang lahat. Tapos uuwi ako dahil sobrang daming requirements, diba, lalo ng K-12 na inaano nga ngayon, na ini-implement ngayon, sobrang dami ng requirements. So minsan, alas 11 na rin ako umuwi, alas 12 na, pagdating ko sa bahay, tulog na rin sila. So minsan pa nga nararamdaman ko na parang nasa apartment lang ako, tapos nandun lang ako sa bahay para matulog. Tapos minsan nararamdaman ko na parang yung mga katrabaho ko na, sila na mismo talaga yung mga kapamilya ko, sila na yung mga relatives ko. Ganun nakagrabe talaga ang stress, yung grabe. Kaya ako na-decide talaga na magpumunta dito sa online business. Okay, so, and subukan yung hanapin nyo ako dyan. Anyway, andito ako. Okay, ayun. So, ganun talaga ako. Minsan, anyway, love na love ko talagang pagtuturo. Okay, pagti-teacher, okay, pag ganyan, pagtuturo, yung ganun. Okay, so, ayan, kaya ako nandito ngayon sa online business. Okay, kasi yun na nga, I want to have more freedom. Gusto ko magkaroon ng freedom
Okay, gusto kong magkaroon ng mas maraming oras sa sarili ko, sa pamilya ko. Okay, so ayun yung nangyari sa akin kaya ako pumunta dito. Pero yun na nga, yung journey kasi talaga hindi ganun kadali sa totoo lang. Nung umpisa kasi, sinubukan ko siya. Okay, so actually umalis agad ako sa trabaho ko. At saka grabe talaga yung struggle na yun. Kasi hindi ko pa alam kung paano, hindi ko pa alam po, wala nag-guide sa akin. Okay, talagang parang alam mo yung pakiramdam na parang wala kang pag-asa. Dahil alam mong wala nag-guide, hindi mo alam kung paano nangyayari. Tapos nakikita mo pa yung mga iba na talagang nagkakaroon ng resulta. Tapos hindi mo malaman kung bakit ganun. Okay? So, yung dahilan pala nyo kung bakit nangyari sa akin yun is kasi may mga ilan lang palang strategies na hindi ko nalalaman. Okay? Naalala ko pa nga nung time na yun na alam mo yun, yung kahit ice cream man lang, okay, hindi ko malibre yung girlfriend ko, kahit ice cream man lang, magkano sa McDonald's yung 25 pesos pa nung araw, ngayon mahal na, 'di ba? Pero nung araw 25 pesos pa lang, kahit yun man lang hindi ko malibre kasi nga ubos na yung pera ko, kaka-invest sa business at saka yung yung ayun, yung mga alam mo yung madalas mo yung girlfriend ko pa yung nang lilibre sa akin. Tapos alam mo yung ganung pakiramdam, alam mo yun, kasi hindi naman ako yung ganung tao na alam mo yun na ano ba yung tawag doon? Na yung komportable ng may nanlilibre kasi gusto, alam mo, ma-pride din ako sa ganun eh. Okay, so ang sakit sa pakiramdam na ganun na nga na iba lalo na yung girlfriend mo pa yung nanlilibre sa iyo. Minsan pag bigla ka sa business mo, yung girlfriend mo pa yung nag-aano, okay, parang ganun, parang isipin mo yung asawa mo lagi nanlilibre sa iyo, yung ganun. Alam ko kahit na sabihin natin kung sakali man komportable ka ngayon sa ganun, alam ko meron ka pa ring hidden desire, meron ka pa ring parang gutom o hunger na gusto mo makapag-provide sa family mo, na gusto mo ikaw naman yung manlibre sa kanya, ikaw naman yung alam mo yun, yung madala siya sa ibang bansa, yung ganun, okay? Kapag may asawa ka man or kapag wala ka man asawa, meron kang pamilya, yung ganun, pakiramdam na ikaw na yung nagpo-provide. Okay, yung ganung klaseng gutom, yun sa akin yun. At saka ayun, talagang grabing struggle na yun eh. Kaya sobrang tumatak sa isip yung story yan. 25 pesos man lang. Tapos dati, hindi ko man lang kaya mag-tricycle. Alam mo yun, yung tricycle 14 pesos lang. Hindi ko man kayang gawin yun kasi sobrang tipid talaga. Kaya nilalakad ko lang from crossing, Mandaluyong crossing, nilalakad ko hanggang bahay. Okay? So, ayun, grabe talaga. Anyway, ayun, okay. So, buti naman, actually, nung natutunan ko tong formula na to, doon ako nagkaroon ng breakthrough. Okay, doon ako natutunan, ganun pala. Okay, ganun pala yung formula na ginagamit nila. Ganun pala yun. Okay? Pero yun na nga, I hope na maituro ko sa ito ng very simple kasi I'll make sure talaga na sobrang simple lang to na maintindihan mo siya. Kasi gusto ko talaga na magkaroon ka na rin ng resulta at gusto ko maranasan mo yung naranasan kong klaseng breakthrough na may formula kang susundan or formula kang magagamit now, as soon as possible right now, na ma-implement mo sa business. Sa tingin ko, ma-implement mo to hindi lang sa online, pati sa offline din, ma-implement mo to. Pero kailangan mo lang maging creative kasi more on online ako. Pero mamaya siguro, isip tayo ng ilang examples sa pwede mong ma-convert din sa offline. Okay? Pero to, i-share ko lang sa inyo. So, ayun na nga, yun yung story ako kung paano napunta dito. So, binanggit na nga ni Bro Edward, nung natutunan ko itong formula na to, doon ako naging top earner dito sa Ignition Marketing. Kaya nagkakaroon ako ng consistent result. Ayun, so updated lang natalo ako ni Jonathan Jalop. Congrats bro. Pero yun nga, rank 10 na ako ngayon, dati rank 9. Pero rank 9 ako dati, ngayon rank 10 na. Pero proud pa rin ako kasi alam ko nag-work talaga to. So anyway, congrats sa'yo, Jonathan. Ayun. So anyway, so ayan, sa Facebook, nang in-apply ko tong strategy na to, tumaas yung likes ko, nagkaroon ako ng massive credibility sa social media. Kung makikita nyo dito sa Facebook fan page ko, meron akong 4,000 likes. Okay, so doon pa lang minsan pinapakita ko yun sa prospect ko at nagkakaroon ako ng massive credibility. At dahil dito sa massive credibility nito, na crush ko yung competition, na dominate yung competition dahil dito sa credibility na to. Ito yung pwede mangyari sa'yo kapag sinunod mo tong formula na to, pero wala akong guaranteed result sa'yo. Okay? Pero kapag sinunod mo to, okay, yun yung guarantee ko. Kapag sinunod mo to, kapag consistent ka, hindi ka tumigil, hindi ka sumuko, ito yung pwedeng mangyari sa'yo. Okay? So basically, dahil doon sa credibility kong yun, okay na yun, nag-guest na ako sa webinars, okay, sa webinars si Bro Edward, sa Ignition, as considered as top earners na nga, okay, na ituturo ko din to sa iba. Okay, so nakikita nyo ako dito every week, diba? Lagi ako nandito. So sino ba yun?
Ako yun, okay, si Raymond Tabake po yun. Okay, so yun. So basically yung formula na yun, tinuro ko na rin dito sa ano namin, yung dati nagkaroon kami ng group mentoring, tinuro ko rin sa kanila yung formula na tumulong sa akin. And may iba sa kanila, promise, may iba sa kanila, in-apply nila yun. At nakakatuwa nga dito, nung in-apply nila yun, tumaas din yung credibility nila. Okay? Tumaas din yung credibility nila. At saka yun, ina-apply nila sa business ngayon. Nagkakaroon na sila ng momentum ngayon at nagkakaroon ng resulta. Okay? So, I'm very excited talaga. Proven talaga siya, promise. Proven talaga siya. And it's really up to you. Okay? May nagme-message sa akin. Kala ko naputol na ako. Anyway, ayun. So, ito yung purpose ko dito, hindi para ipagyabang yung mga ganung mga bagay kasi sa totoo lang kahit baliwalain mo yun, okay lang naman. Okay? Kasi itong webinar na to para sa iyo talaga to. Kaya ako nag-volunteer kay Bro Edward na ako na lang yung mag-guest speaker kasi gusto kitang matulungan. Tulad sinabi ko kanina, gusto ko magkaroon ka ng breakthrough. I hope na magkaroon ka ng breakthrough dito sa webinar na to kasi alam mo yun, all the stops, okay, all the, ano ba tawag dito? Natawag doon, basta lahat gusto ko i-share sa'yo. Okay, yung mga back office na nangyayari sa business ko, kung makita nyo, kung friend nyo ako sa social media, ang ingay-ingay ko sa social media, diba? Mga resultang pinopost ko, yung mga sinasabi ko doon, gusto ko makita mo kung ano ba yung nangyayari behind the scenes, okay? Para makita mo, para ma-apply mo sa business mo. Okay, sounds cool? Sana, I hope it sounds cool sa'yo. I hope na okay yan sa'yo dahil, ayun eh. Okay? So, ano ba yun? Ano ba tong apat na to? May sinulat ako dito kanina na wala. Ayun, anyway. Ano ba yung apat na to? Ano ba yung apat na steps na to? Actually, tawag ko dito is 4SSM. 4SSM, 4 Sneaky Step Method. Ang sneaky talaga niya, promise. Sobrang sneaky niya na hindi mo malalaman na, alam mo yun, na may mga hidden psychology behind it eh. Kaya nagiging sneaky siya. Pero, hindi ka maituturing na pushy. Okay? Kesa maturing ka pang pushy, may tuturing ka pang parang bayani. Okay, may tuturing ka pang parang superhero sa kanila, may tuturing ka pang parang expert. Okay, so yun yung sneaky doon, nakakatuwa. Pero yung nakakatuwa pa dito, it's just 4 steps. Actually, pwede mo nga siyang 3 steps, pwede rin 2 steps. It depends on your strategy. Pero ako kasi mostly 4 steps ang ginagawa ko. Pero minsan iniiba-iba ko. Depende na sa'yo. So ano ba to? Pero bago muna tayo dun sa strategy, ang dami kong mga pakulo eh, no? Pero bago kasi doon, may gusto muna akong i-share sa inyo, okay? Bago muna tayo pumunta dun sa 4SSM strategy or method or 4SM method, gusto ko muna malaman, gusto ko muna para mapatanim muna sa isip nyo, ano bang karaniwang problema ng mga marketers? Okay, ano bang karaniwang problema kahit hindi marketers, kahit mga salesman? Ano ba yung mga karaniwang problema ng mga business owners? Ano ba yung mga karaniwang problema ng mga entrepreneur? Okay, kaya mga karaniwang problema ng mga self-employed. Okay? Ito yung pinakakaraniwang problema. Walang nakakakilala sa'yo. Okay? Walang nakakakilala sa'yo. Yun yung pinaka-problema. Okay? Pwedeng kahit napakaganda pa, okay, ng business mo, pero ayun na nga, dahil sobrang informed na mga tao ngayon, okay, medyo nagre-rely na sila kung sino ba yung nakakausap nila. Doon na sila nagre-rely ngayon. Mostly, ganun na. Okay, dati kasi, nag-work pa yung mga, alam mo yung mga pushy, yung pagpupush. Nag-work pa yung alam mo yung presentahan mo lang. Bigyan mo na siya ng video presentation, bibili na yan. Nag-work yung dati kasi hindi pa ganun kaganda yung information yun. Pero ngayong information age, kailangan makilala ka na as soon as possible. Okay? Paano gagawin yun? Katulad sa online. Lalo na dito sa online, dito sa industry na kinagagalawan natin, yung industry na nilalaroan natin. Okay? Ang daming lumalabas ngayon ng mga online scams, ang daming naglalabasan ngayon mga balita, yung mga tungkol sa ganyan. Ngayon, paano mo malulusutan yung ganun? Kasi kapag nag-rely ka lang sa company at sa products mo, okay, yun yung mangyayari sa'yo. Iisipin lagi ng tao, scam ba yan, scam ba yan, scam ba yan. Okay? Pero kapag meron kang authority, meron kang credibility, meron nakakakilala sa iyo. Okay? Yun yung magiging above the competition mo. Yun yung magiging edge mo. Parang ganito yan eh. Okay? Alam ng prospect mo, baka mas-scam siya. Alam niya yan. Okay? Nasa likod ng isip niya. Pero kapag nakita niya yung credibility mo, kapag nakita niya na kapag nagkakatiwalaan ka, okay? Kahit na ano man yan, kasi alam niya na basta dapat ethical ka, basta ethical ka, wala kang bad reputation, wala kang bad label.
Kaya kailangan talaga sa industry na to, my friend, kailangan talaga protektahan mo ang pangalan mo. Yun talaga yung pinaka-importante dito. Kailangan maprotektahan mo yung pangalan mo. Okay? Kaya yun. So ito nga actually follower ako ni Grant Cardone. Sino dito nakakilala kay Grant Cardone? Grabe, promise, follower talaga ako nito. Ang lupit ng mindset niya. Yun yung kinukuha ko. Yung mindset niya, kung paano siya mag-explain, paano siya magsalita. Sabi niya, obscurity is the single biggest killer to a business or entrepreneur. Kapag wala man lang nakakakilala sa'yo, kapag wala nakakakilala sa'yo, walang bibili sa'yo. Kahit na sabihin natin na miracle drug pa yan, kahit na cure pa yan ng cancer, pag wala nakakakilala dyan sa product mo, kung wala nakakakilala sa'yo, okay, na nagbebenta ka niyan, okay, walang bibili sa'yo. Okay? So, ganun nga eh. So, kaya nga tayo, diba, katulad yung traditional, diba, kaya pag traditional ka, okay, katulad sa offline, diba, kaya nga may mga house meeting, ano ba tawag dito, yung invite, diba, kaya nga kakatok ka sa bahay, cold calling, flyering, tapos ikaw rin yung mag-i-invite, kaya ganun eh. Okay? Kasi, karaniwan dito sa online industry, okay, karaniwan kasi nagre-rely sila sa products and company. Okay? So, ganun yun. So, kailangan, ito yung magiging edge mo. Sabihin natin yung product and company mo na sa'yo. Okay? Tapos, paano kapag yung pangalan mo pa nandoon? Okay? Kailangan yung strategy mo is yung babayaran nila, hindi yung product, hindi yung company, pero babayaran nila ikaw. Kasi ikaw yung nagbibigay ng value, ikaw yung nagbibigay ng expertise. Okay? Binabayaran nila ikaw dahil gusto ka nila, pinagkakatiwalaan ka nila, di ba? Kapag nagawa mo yung ganong klaseng, alam mo, yung ganong klaseng puwersa, ganong klaseng ano ba tawag doon yun? Yung puwersa, ganong klaseng support, ganong klaseng puwersa. Kahit na nasa loob ng isip niya, kahit na sa likod ng isip niya na baka ma-scam siya, mawawala lahat yun. Kasi kumpante siya sa'yo, kasi feel safe siya sa'yo. Basta gawin mo na ng tama yung business mo. Ito lang yun eh. Itong 4-step formula na to, mag-work siya. Mag-work siya kapag ethical ka. Mag-work siya kapag ginagawa mo ng tama yung business mo. Mag-work siya kapag yung vision mo para sa prospect mo ay matulungan siya. Hindi yung para perahan lang siya, hindi para pagkakitaan lang na parang kunin mo lang yung pera niya tapos alis ka na. Hindi ganon. Hindi ito mag-work. At kapag nangyari man ito, kapag sabi natin sa simula, di ba, bait-bait mo, sabi natin ganun, tapos bigla kang tumakbo, or bigla tayong tumakbo, parang ganun, lalong mag-multiply yung mangyayari. Okay? Kasi kakalat talaga yung pangalan mo, yung ganun. Kaya, it can really amplify kahit anumang resulta ang mangyari. Kaya dapat, make sure bago mo i-apply itong strategy na to, make sure na may maganda kang pangalan, okay? Hindi literal na sa pangalan magandang reputation pala, yun, mas magandang word, reputation. Kasi yung magiging secret weapon mo dito para siya maging sneaky is yung pangalan mo, gagamitin mo siya. Okay? So yun. So kailangan, okay, makita ka as an expert. Okay? Hindi isang scammer, okay? Hindi para perahan lang kasi alam mo kung titignan mo rin sa online pumunta ka sa mga Facebook group, 'di ba? Palagi na lang pitch, 'di ba? Palagi na lang paulit-ulit pitch. Okay? Palagi na lang paulit-ulit join now, this is the best. Alam mo, sa totoo lang paulit-ulit na yung turo namin, sa totoo lang kasi yung pa rin nangyayari. 'Di ba? Pansin mo, yung pa rin ang nangyayari ngayon kahit paulit-ulit na yung turo kasi actually nag-go-work talaga siya, promise. At nag-go-work talaga siya pero yun yung nangyayari. Okay? As in, nag-go-work pa rin siya pero ang dami kasing gumagawa. Okay? Ang daming gumagawa. So, parang alam mo, nalulunod na yung prospect mo, parang monotonous na yung nangyayari. So, paano mo iibahin? Is, maggawa ka ng parang strategy na makikita ka nila as an expert. Okay? Tapos, mangyayari, kapag nakita ka nila as an expert, by using this 4SSM, okay, pag gamit mo dito sa 4SSM, magiging expert ka, ang gagawin nila, i-add ka nila sa Facebook at sa'yo lang sila makikinig. Di na sila pupunta dun sa mga Facebook group, sa'yo lang sila makikinig. Dahil dito sa strategy na to. Okay? So, yun. So, eto, ano ba to? Ano ba tong 4SSM na to? Okay? So, eto muna. Okay? I hope you're really excited kasi ito, bibigyan lang ako ng parang analogy para mas makatulong pa kung paano maintindihan. Okay? Diyan pa ba kayo? Ayun, okay, nag-ano pa sila. Okay.
Okay, so ito, actually may magpapaka-old school lang ako. Paint. Nalimutan ko yung may tinuro sa akin si Bro Edward eh. Nalimutan ko anong application yan. Pero siguro magpaka-old school muna tayo, Paint. So ito kasi nangyari dito. Okay, explain ko lang sa Kita ba? Kita ba yung Paint? Bro, kita ba? Kita naman, no? Anyway. Ito, kita nyo naman siguro, no? Kung chat kayo dyan, kung kita nyo, ha? Check ko na lang mamaya. So, ito kasi nangyari sa akin. Nung nag-uumpisa pa lang ako, may parang, alam mo yun, parang may linya ako nakita. I hope kita nyo, ha? Kita nyo ba yung drawing ko na malupit? Okay. I hope kita nyo yung drawing na malupit, ha? So, yan. Nung nagsisimula ako dito sa online business, okay? Nung wala pang nag-guide sa akin. Kasi ito, ha, iniisip ko yung sarili ko na paano kaya yung parang maging isang karaniwang prospect? Okay? Paano ba yung ganun? Okay, so ito yung naisip ko dati. Parang may linya, parang may road. May road. Nandito ako ngayon. May sad face. Okay, mamaya makikita niyo analogy dito. May sad face, dito may happy face. Wait lang ha. Naku, parang hirap mag-ano dito ah. Dito yung sad face. Dito yung happy face. Bear with me ah. Tapos ako, nandito ako. Okay. Anyway, ayan dyan ako. Okay, so, ay, tanggal katawan ko. Ayan. Ayan. Nakadetach ang pa ako. Ayan. Okay. So yan, nandito ako. Ang gusto kong goal is makapunta ako dito sa happy face. Okay, yun yung para kumita online. Paano ba kumita online? Kung makikita mo yung storya ko, yung pinaka-goal ko is paano ba magkakaroon ng freedom? Paano ba magagawa ako no work from home, 100% work from home, na wala akong ka-idea. Tapos ito yung nakita ko. Okay? May nakita akong bundok sa gitna. Yan, sabihin natin bundok yan. Tapos, habang ako, nag-aaral ako. Ito na yung analogy ng 4SSM. I hope na makita nyo sana yung analogy dito. Pero ito, nag-aaral. Sabihin natin, may mga nakukuha kong mga, sabihin natin yung SEO, mga ganyan. Yung natutunan ako dyan. AdSense, yung pangit na sulat ko. Anyway, AdSense. Siguro narinig nyo na itong mga to, no? Vlogging. Mga ganyan. So, etc. Ang dami. Okay, naranasan nyo ba yon? Na parang ang dami-daming information kung paano ba talaga kumita online. So, nangyayari sa akin, para akyatin tong bundok na to. Okay? May kailangan akong bit-bitin na napakalaking bag. Okay? Napakalaking bag. Ayan. Backpack akong malaki. Okay? Nandyan yung SEO, nandyan yung AdSense, nandyan yung blog, nandyan yung etc. Kung ano man yan. Okay? Kung sabihin natin traffic, paid traffic, Facebook marketing, ano pa ba yung mga tawag dyan, video marketing. Ang dami, diba? Kapag ikaw nandito ka sa industry ngayon, siguro nakaka-relate ka sa information overload. Okay? So dito, yung goal dito is, ito yung naisip ko, okay? Yung bundok, kailangan ko akyatin yan. Pero imagine mo, ang laki ng bag mo, di ba? Paano ka akyat dyan? Di ba? So, ito yung nangyari. Naisip ko, parang ginagawa ko, umaakyat ako dyan, tapos bumabagsak ulit ako. So, bumabalik na naman ako dito sa sad face. Kasi hindi ko alam kung paano siya applyin. Yan yung mga naiisip ng mga karaniwang prospect. Okay? Yan yung mga naiisip nila. Tapos nung pumunta ako sa online, naghanap ako ng mentor. Sinabi ng mentor ko, sabi sa akin, okay, bro, tanggalin mo na yan. Okay, tanggalin mo itong bundok. Okay, ulit tayo. Tanggalin mo lahat yan, bro. Sabi niya, kailangan mo lang ng linya. Okay, tapos, meron ditong sad face. Nandito ka. Sabi niya, dito ka, bro, di ba? Gusto mo, dito ka. Sabi niya ganyan. Gusto mo, nandito, andyan ka ngayon, malungkot ka, dahil di mo alam kung paano kumita online, gusto mo, nandito ka, na nag-work from home ka na. Okay? May tinuro siya sa aking 4 steps lang. Okay? Ito lang ang kailangan mong gawin.
Yan lang. Hindi mo kailangan umakyat ng bundok. Pwede mong ikutan yung bundok na yan at maghanap ng ibang daan. At meron nga ibang daan. Okay? So, sumakit lang yung ulo ko doon. Oo nga naman, no? Bakit ako tingin ng tingin doon sa bundok? Pwede naman pala ikutan yung bundok. Meron palang shortcut. Parang isipin mo, meron palang tunnel yung bundok. Okay? Na pwede kang dumiretso na lang. Di mo kailangan pumunta doon sa, di mo kailangan akyatin. Tapos sabi nung mentor ko, bro, tanggalin mo na yung backpack mo. Okay? Ito lang ang kailangan mong gawin. Sabi niya. Ang kailangan mo para kumita, okay, kailangan mo ng product. Kailangan meron kang business opportunity, meron kang company, meron kang product. Okay? Ngayon, ang kailangan mo ngayon is makuha yung prospect list mo. Kailangan tawag sa online landing page o squeeze page, yung tinuturo namin dito sa IM, squeeze page. Or sabi natin sa offline, kailangan mo ng prospect list. Yung gano'n, di ba? Pero online yung kasi sa online ako pero I hope makakuha mo pa rin yung analogy. Tapos, sabi niya, kailangan mo ng traffic. Kailangan mo ng mga taong pupunta dito. Okay? Kailangan dito makuha mo para makapag-build ka ng relationship. Tapos, kailangan mo ng product para may maibenta ka. Okay? Yun yung sabi niya. Tapos, sabi niya dito, ngayon, nandito na ako. Ito, nagkaroon ako ng product. Okay, nag-invest ako sa isang business. Ayun, nag-invest ako sa isang business opportunity. Nakapunta ako dito. So, ang saya-saya ko. Okay, saya-saya ko, nandito na ako. Wow, yun pala, para magkaroon ng product. Ngayon, nakita ko, pwede na ako kumita dito. Tapos, nung sinabi dito, kailangan pala ng prospect, ng landing page para makuha yung mga prospect list or yung mga, kailangan mo ng pintuan, okay, para, mamaya, i-share ko lang sa inyo. Ayun, kailangan pala yun. Tapos tinuruan niya akong gumawa ng landing page, gumawa ng website. Okay, gumawa ng website. Parang yung pag-register niya dito sa webinar na to, yun ang landing page. Kailangan niyo pala doon. So, natutunan ko na naman. Wow, tuwan-tuwa ako dito sa mentor ko. Ang galing-galing niya. Okay. Tapos, sabi niya, ngayon, meron ka ng website. Kailangan matutunan mo yung tao kung paano pumunta siya doon. Nagawa ako, nagkaroon ako ng subscribers. Tuwan-tuwa na naman ako. So, ibig sabihin yung trust ko dun sa mentor ko, yung trust, ano ba? Trust ko sa mentor ko, tumaas na. Sobrang taas na ng trust ko sa kanya. At inopera niya ako bigla, bro, itong pwede makatulong sa'yo. At alam mo ano nangyari? Binili ko agad. At dahil doon, nung natutunan ko tong strategy na to, okay? Natutunan ko na rin kung paano kumita online. Okay? So ano ba itong 4SSM, Raymond? Ano ba yan? Ibig kong sabihin dito, ulitin natin. Kita pa rin ba? Kita nyo pala eh. Pero malabo, baka internet yan. Pero anyway, kita nyo. Ibig sabihin, ano ba itong 4SSM? Kailangan sa marketing nyo, imagine nyo yung prospect nyo, yung katulad ko kanina. Okay? Imagine nyo siya ay may mga malaking bag na dala-dala. At nakikita niya yung bundok. Ngayon, ang kailangan mong gawin, dyan sa business na ginagawa mo ngayon, kailangan makuha mo yung goal niya. Ano ba yung goal niya? Bakit gusto niya maging masaya? Ano ba yung reason niya kung ba't niya gusto maging masaya? Okay? Ngayon, kapag nalaman mo yun, kailangan mapatanggal mo sa kanya yung bundok na nakikita niya, pati yung bag na nakikita niya. Kailangan matanggal mo sa kanya yun. Paano mong gagawin yun? Kailangan pasimplehin mo ng pasimplehin sa kanya na sobrang simple talaga, na parang ang ridiculous na. Okay? Sobrang simple sa kanya at limit it to 4 steps. 4 easy steps. Okay? 4 easy steps para makuha niya yung goal niya. Okay? Anong magic na nangyayari dyan? Anong psychology na nangyayari dyan? Kapag ang prospect mo, may nagawa siyang isang goal, isang objective, matutuwa at matutuwa talaga sa'yo yan. Okay? Ganun siya eh. Diba? Imagine mo yung sarili mo. Sabihin natin na hindi ka marunong mag-drive. Okay? Tapos biglang sinabi sa'yo nung kaibigan mo, ako na magdadrive, sige ako na. Diba ka, diba? Sabihin natin, hirap na hirap ka talaga umalis dun sa parking. Sabihin natin gano'n na marunong ka mag-drive, hirap na hirap ka mag-park. Talagang asar na asar ka na, talagang frustrated ka na, tapos sinabi ng kaibigan mo, ako na.
Tapos sabi mo, sige, ikaw na. Tapos na-part niya agad. Diba tuwang-tuwa ka para sa'yo, yung kaibigan mo, yung pinakamagaling mag-drive. Ganun ganun kasi talaga tayo mag-isip pag solution provider nakakausap natin. Naalala ko pa nga nung nag-aral pa ako, okay? Talagang hirap na hirap ako doon sa project ko. Talagang hirap na hirap ako doon sa project ko kasi actually boss ko niyan ako. Okay? Yung project namin is maggagawa ka ng radyo. Okay, gagawa ka ng radyo to. Kausapin ko muna kayo. Ano ba? Yun. Ito. Gagawa ka dapat ng radyo. Okay, sabihin natin yung radyo ko ganito lang kaliit. Nasa maliit na bag lang siya. Okay? Tapos nangyari nung sinaksak nung instructor ko yung radyo. Nakakatawa nga yun Sinaksak niya, pumutok sa mukha niya. Alam mo yung para sa mga cartoons, pero hindi naman yun ganun nangyari. Pero natakot na siya. Yung nangyari sa akin, nalungkot talaga ako yun kasi graduating ako yun. So nangyari doon, talaga, hindi ko alam kung paano ako graduate. Ganun talaga. Tapos sinabi ko sa kaibigan ko, sa totoo lang, ito sneaky rin to Yung kaibigan ko, tapos na siya magpa-check. Okay, magpa-check nung radyo. Pasado na. Kasi yung mga radyo namin, identical lahat yan. Sinabi ko sa kaibigan ko, pre, baka gusto mo na, baka pahiram muna ng radyo mo. Ganun. Ganun. Tapos, nakakatuwa dito, nung pina-check ko na, okay yung radyo, pina-check ko na ulit dun sa instructor, pumasa ako, dinaya ako sa totoo lang, pero, ayun solusyon. So, nangyari, laki ng utang na loob ko dun sa kaibigan, daya no? Pero yun na nga, laki ng utang na loob ko dun sa kaibigan ko, na hanggang ngayon, naghahanap ako lagi sa kanya ng solusyon pagdating sa mga technical stuff. Ganon magiging tingin sa'yo ng prospect mo. Okay? So, ito, i-share ko ulit sa inyo yung drawing kong malupit. Ay nako, alam mo yung mga sneaky moves nung mga sneaky moves nung mga alam mo yung mga pag-aaral days, 'di ba? Ikaw, paano mo ginawa 'yon? Paano ka nakalusot sa fourth year mo, ha? Parang gano'n. May mga storya tayong ganyan, 'di ba? So anyway, ganun yung ginawa ko. So, ito yung kasi yung mangyayari diyan. Kapag yung prospect mo nakatawid sa unang objective niya, tataas ang trust sa'yo diyan. Sabihin natin 'to. Yan. Ang pangit. Pero anyway, nakakatuwa lang. Trust niya. Tataas yan. Tapos tataas. Hanggang dito na, pwedeng dito ka mag-offer. Ayan. Anyway, una lang. Pwede dito. Isang drawing lang naman. Ayan. Pwedeng dito ka mag-offer kung ano man ang product mo. Dito sa first step, magbigay ka muna ng something free. Something free na meron siyang matatapos na objective. Sabihin natin ganito example, katulad health product ang binibenta mo. Okay? Ano ba yung 3 steps na pwede niyang gawin? Okay? 3 steps na pwede niyang gawin ng libre, na pwede mong i-offer ng libre sa kanya para magkaroon siya ng papalapit doon sa happy face, doon sa goal niya. Sabihin natin itong prospect mo talagang talagang sabihin natin na malaki siyang tao, tapos pinagtatawanan siya lagi, okay, talagang asar na siya, na malaki siya, yung ganun. Anong first step na pwede mong gawin? Pwede sa umpisa, pwede ka mag-offer ng something na e-book na paano magpapayat, or paano sabihin natin na mga list ng mga pagkain na pwede mong kainin. Diba? Tapos ginawa niya yung kinain niya. Okay, kinain niya yung mga listahan na nilagay mo. Tapos pumayat siya, sabihin natin pumayat siya ng nilagay mo rin doon yung methods kung paano yung methods ng paano pumayat, okay? Paano gamitin yung pagkain na yun, ano yung schedule dapat. Pumayat siya, sabihin natin nag-lose siya ng ilang pounds. Dito naman sa second naman, sasabihin niya, uy, ano pa, nandun na sa isip niya. Okay, nasa isip na niya yun. Uy, ano pang pwede mo ibigay sa akin? Sige na, ganun. Hihingin niya yun. So dito, second, mag-isip ka na naman. Ito, pwedeng ganito gawin mo. Okay, nagbigay ka ng training video paano mag-exercise. Okay? Tapos ginawa niya, sabihin natin isang linggo, ginawa niya. Tapos pumayat na naman siya. Okay? Tapos sa third naman, pwedeng sabihin natin na paano ba? Pwedeng sabihin natin na wala na to. Pwedeng pangatlo, yun yung offer mo. Pwede yung product mo. Okay? So bakit dito? Ano yung psychology dito? Unang-una sa lahat, okay? Yun na nga, trust, tataas dahil naging solusyon, nagbigay ka ng solusyon sa kanya. Okay? Nagbigay ka ng solusyon.
May kita ka niya as someone who's a leader, who's an expert. Kahit sabihin natin na tambay ka sa kanto, sabihin natin gano'n ha, tambay ka sa kanto, pero makikita ka niya parang fitness instructor. Okay? Kasi ganun kataas ang trust niya sa'yo. Dahil na nga nung binigyan mo ng tips, na libre pa, no? Libre pa. Tapos dito sa pangatlong bigay, doon ka mag-o-offer, ito yung product na ginagamit ko ngayon, okay, na I believe makakatulong talaga sa'yo to. Kasi ako mismo, ginagamit ko to, okay, at ito yung nakatulong sa akin. And I believe, kapag ginamit mo rin to, mangyayari din sa'yo to. Siyempre, sa sobrang taas na ng trust niya sa'yo, bibili yan sa'yo. Okay? Pero siyempre, depende pa rin kung paano yung message mo. Pero, yung main purpose dito, nakita ka niya as an expert. So, ano ba ang 4SSM? Basically, dapat makita mong ganito to. Lilinisin ko ha. Ano ba tong 4SSM? 4 sneaky step method. Ang prospect mo, malungkot dito. Prospect mo, masaya dito. Okay? Mabilisan na. Malungkot, masaya. Ngayon, mag-imagine ka lagi, pag ina-apply mo tong strategy na to, mag-imagine ka ng 4 na steps or 3 steps, ikaw na bahala paano mo i-strategize. Ano yung step 1 na pwede mong ibigay ng libre, walang offer, walang offer, kasi kapag once na nag-offer ka, bababa yung trust niya sa'yo. At may kita ka na naman as someone who's a pushy, someone na nag-spam, someone na ganyan, someone na sa scammer, yung ganun. Okay? So yun. Ano yung step 1? Ano yung unang pwede mong ibigay ng libre? Pangalawa, ano yung pangalawang step pwede niyang gawin as soon as possible na libre kasi nakatapos na ng isang objective, mini objective, at dahil tataas yung trust niya sa'yo. Pangatlo, ano yon? At pang-apat, pwede dito ka mag-offer. Okay? Makita mo lang tong diagram na to pag gagawa ka ng parang ng strategy mo. Offline, pwedeng ganun. Sabihin natin, kinamusta mo yung kaibigan mo. Okay? Kinamusta mo yung kaibigan mo. Tapos, una, sabihin natin yung kaibigan mo talagang sabihin natin health product din. Malaki talaga yung katawan niya or sabihin natin na gano'n na hindi siya healthy. Una, pwede ka magbigay ng free taste ng product mo. Free taste ng product mo na parang ano mo yun, food supplement, may mga ganyan kasi hindi naman po sa health eh. Pero yung gano'n, okay? Tapos pangalawa, pwede ka magbigay ng training video, okay? Kapag may desire talaga yung prospect mo, tataas at tataas ang trust niya sa'yo. At doon makikita niya, tataas yung mga likes mo kapag gano'n yung ginagawa mo sa mga prospect mo, tataas yung makikinig sila sa'yo, magkakaroon ka ng audience, okay, mangyayari pa minsan, ano ba yung business na ginagawa mo, okay, sila ni mismo nagtatanong sa'yo. Okay? So I hope ma-apply mo rin to sa strategy mo. Okay? Sana, okay ba? Wait lang ha. Okay. So guys, nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba? Yeah. Okay pa ha? I hope marami ka na-apply dito. Okay? So ito, actually yun yung 4SSM. Yun yung 4 sneaky step method. Ano yung 4 steps na pwede mong gawin as soon as possible, right now? Okay? Para sa prospect mo. Tapos sa bawat step na yon, magkaroon siya ng isang mini objective. Okay? Diba? Tapos dahil doon, 'di ba kasi parang imagine mo rin sarili mo eh. 'Di ba pag may na-accomplish ka, kapag may natapos kang isang bagay, tuwang-tuwa ka. Kapag nagawa mo 'yun sa prospect mo, kapag nagawa mo 'yun, na-transfer mo 'yung pakiramdam na 'yun sa prospect mo, ang powerful, promise, ang powerful ng trust niya sa'yo. 'Di ba? Tapos 'yun, ito pa, last. Bago ko tapusin tong webinar na to, may kukwento lang ako sa inyo. Okay? Look ito. Kanina ko lang ginawa. Hindi, actually, narinig ko rin to, pero actually, dito, nakakatuwa ng tong kwento. Siguro nakikita nyo, ay, wait lang, naka-screen share ba ako? Ay, hindi pa lang naka-screen share. Okay, screen share ko lang ha. So, may gusto lang ako i-share sa inyong kwento. Okay, so ito kasi, actually, katulad dito sa EDSA. Ay, hindi naman pwede yung jeep sa EDSA, no? Anyway, may jeep nga doon. Pero sabihin natin sa may gitna ng Mandaluyong, sabihin natin ganun, traffic na traffic talaga. Tapos sabihin natin gabi to, kay gabi sa loob ng jeep. Okay, meron dalawang mag-asawa nakasakay dito sa jeep, si Edgar at saka yung asawa niyang babae. Sabihin natin sino ba? Anyway yun. Okay, sabihin natin sino, ano ba yung ano?
Pwede doon. Sabihin natin si Ana, sabihin natin gano'n. Si Edgar at si Ana. Si Ana. Okay? So silang dalawa, si Edgar at si Ana, na gabing-gabi na, pero meron din silang inaalagaan na apo. Okay? Kasi yung magulang ng bata, nung apo nila is nilayasan. Okay? Kaya naiwan sa kanila. Hindi na nila malaman kung saan na nagpunta yung anak nila. Okay, talagang lumayas, talagang ayaw na siguro alagaan yung anak, kaya iniwan sa kanila. So ayun, yung apo nila, medyo matanda ning apo nila, kaya okay lang na umalis muna sila sa bahay. Tapos habang nandiyan sila sa biyahe, nasa rush hour pa, masaklap rush hour pa, Monday pa ngayon. Okay, rush hour. So traffic na traffic sila. Okay? Tapos yung nangyari pala, yung nangyari sa traffic, alam mo yun, yung parang may intersection na walang nagta-traffic, tapos wala ring stoplight. So parang alam mo yun, parang free for all. Okay? Parang ganun yung traffic doon. Walang nagga-guide, walang ganun. Kaya naipit sila sa traffic. Okay? So ito, tapos na nangyari pa, ito pa yung masaklap. Okay? Biglang may tumawag kay Edgar. Sinabi, kapitbahay nila tumawag kay Edgar. Sinabi kay Edgar, sinabi sa kanya, Edgar, may nangyari sa apo mo na aksidente. Gumanon. So, sumakit yung puso ni Edgar, pero syempre okay naman siya. Pero para alam mo yun, parang tumigil yung mundo niya. Okay? Tumigil yung mundo niya doon. Tapos nalaman din ng asawa niya, si Ana, nalaman niya, papaiyak na kailangan na talaga nila umuwi, kailangan na talaga nila puntahan yun. Okay, yung apo nila, kung ano nangyari doon, aksidente daw. So ayan, medyo namumroblema na sila kung ano mangyayari. Tapos ang traffic pa. Tapos tinignan ni Edgar, tinanong niya pala tinanong niya yung jeepney driver, ano ba nangyari? Sinabi niya gano'n. So nangyari, sabi ng jeepney driver na nagkagulo-gulo na yung traffic. Kasi sa totoo lang, doon lang pala talaga yung traffic. Pagka nakita ni Edgar, nakita niya yung biyahe ng jeep eh. Pagka nakalusot sila doon sa traffic na yun, ano na siya, home free na. Okay, talagang dire-diretso na talaga papunta doon sa ospital na sinabi nung kapitbahay. Okay, talagang gano'n na, dire-diretso na. So, nangyari si Edgar ito, so medyo naiinis siya. Ano ba, gumaganon siya sa sarili niya, ano ba gagawin natin, gano'n, talagang nag-aalala siya sa apo niya. Pati yung asawa niya, si Ana, talagang naiiyak-iyak na, talagang nasistress na, yung gano'ng mga bagay. So, nangyari si Edgar, okay, kasi gabi yun gabi, pero nakita naman niya na walang traffic dun sa kabila. Nakita niya na ang gulo talaga, wala nangyayari doon sa traffic, ang dami na nagsisigawan, ang dami na nagkakainisan na kung ano yung mangyayari. So ginawa ni Edgar, bumaba siya ng jeep kasi talagang kailangan na niyang gumawa ng paraan. 'Di ba? Siguro naranasan mo rin 'yon, kailangan mo talaga gumawa ng paraan. So nangyari, bumaba siya sa jeep. Tapos yung ginawa niya, sinabi niya, paano kaya kung ako yung mag-traffic dito, no? Para makalusot tong jeep na to. Ito pa lang si Edgar, siya, retired na bumbero pala siya dati. Okay, retired na bumbero siya dati. So nangyari, syempre, bumbero siya, lagi siya para siyang Boy Scout, alam mo yon, lagi siya may mga dalang tools na sa kanya. So ginawa niya, pinakakatuwa dito, bumaba siya, nag-traffic siya doon, okay? Tapos ito yung nakakatuwa, since Boy Scout siya, okay, meron siyang dalang flashlight, okay? Kasi bumbero nga, nakasanayan na niya, di ba? Yung ganun, na lagi sila may dalang flashlight, baka kasi may emergency bilang mangyari. Alam mo yung parang ganun, yung parang yung mga nagtatrabaho sa mga ganun, 'di ba, sa mga rescue, lagi sila handa. So ganun. So nagdala siya ng flashlight, wala nakakakita sa kanya, pero yung mga tao, yung mga jeep, yung mga nakabuhol-buhol doon, yung mga ganun, nakikita yung flashlight niya. Talagang nag-guide siya. Okay? So nangyari doon, hindi nila alam kung MMDA ba 'yun, hindi nila alam kung tambay man lang 'yun, pero sinusunod nila. Okay, yung flashlight yun. Nakakatuwa dito, sumunod nga yung mga kotse dahil dun sa isang ilaw ng flashlight na yun. Okay? So, ayun. Nangyari dito, kaka-guide ni Edgar dito. Okay, talagang nakalusot na yung jeep nila. Okay? At syempre, home free na. Nakapunta na siya dun sa ospital. Okay? So, ano ba yung purpose dito? Kailangan makita ka ng prospect mo na parang kang authority. Kailangan makita ka ng prospect mo na parang pinagkakatiwalaan ka. Okay? Kahit na anong klaseng pagkakagulo ang nangyayari sila katulad ng traffic na yon. Okay? Susundan ka nila basta magbigay ka ng solusyon sa kanila. Parang MMDA, 'di ba? Dami sa atin nagrereklamo kapag sa MMDA, sabi natin ikaw nagda-drive ka or nakasakay ka man lang, sabi mo, "Di naman marunong mag-traffic 'yan eh." Gumaganon kayo, 'di ba? Ako gumaganon ako minsan eh. Nakakatuwa lang dati lang, pero ngayon na inintindi ko na lang kasi traffic naman talaga sa Pilipinas, wala ka nang magagawa doon. I mean, hindi Pilipinas, sa Metro Manila. Pero yun na nga,
Diba? Kapag may nagta-traffic dito, sasabi pa rin mga tao, diba? Di na marunong mag-traffic yan, ganun tayo, diba? Pero sinusunod pa rin natin, diba? Sinusunod pa rin natin kasi naniniwala tayo na sila yung solusyon, sila yung makakapag-solusyon yan, sila yung authority doon, sila yung mag-guide sa atin kung paano tayo makakaalis doon sa problema natin, which is traffic jam. So, paano mo i-relate to sa business mo? Kailangan ikaw yung maging traffic enforcer, kailangan ikaw yung parang yung doktor, kailangan ikaw yung parang bombero, ikaw yung police, ikaw yung para i-crush yung competition, para i-dominate yung competition. At paano mo gagawin yon? Is you have to be a leader. Kailangan maging solution provider ka gamit itong 4 SSM. Okay? Paano mo magagawa ng solution yung prospect mo? By using this 4 SSM. 4 SSM. Okay? Nakapagbigay ka ng guidance sa kanya, na wala kang hinihingi sa kanya, tataas yung trust niya sa'yo, tataas yung credibility mo, tataas yung authority mo, kaganda ng lakas ng, alam mo yung lakas ng loob niya sa'yo. Okay? So, yun. So, bago pala muna ito, papakita ko sa inyo yung in action kung ano yung nangyayari. Okay? Katulad na to, actually dati, binibenta ko yung AAM, okay, yung Alpha Attraction Marketing ni Bro Edward. Nakatuwa nga dahil dito rin ako, sa totoo lang dito ko rin nakilala si Bro Edward dito sa ginawa kong 4 SSM. Okay, bigla na lang siya may alam ko, ewan ko lang kung naalala pa ni Bro Edward yun, pero bigla na lang niya akong chinat, sa totoo lang. Gulat nga ako kasi ina-add ko siya dati pa. Alam niyo naman sobrang hirap i-add ni Bro Edward dahil punong-puno na yung friends list niya, diba? So bigla na lang niya akong in-add, tapos nag-message siya sa akin, sinabi niya na, ay, nakapag-subscribe ako sa, parang sabi niya, bro, nakapag-subscribe ako sa website mo, nakita ko yung lead magnet mo. Okay, yung gano'n, itong ginawa ko. Okay? So ito kasi, diba, Alpha Attraction Marketing is about attraction marketing. Nagturo ako dito kung paano niya i-apply yung attraction marketing sa business niya. Okay? So step 1, okay, nagbigay ako ng, nagturo muna ako. So, paano ba? Yung goal ko dito yung goal ko para sa prospect ko. Okay, yung goal ko para dito sa prospect ko is kailangan makapag-sponsor siya na hindi mare-reject. Paano niya magagawa 'yon? Kailangan niya ng attraction marketing. Okay? Tapos kailangan niya rin ng blog. Kailangan niya rin ng autoresponder. So ano 'yon? Step 1. Step 1 kong video, dito papapuntin ko dito sa video na to, tinuro ko paano siya gumawa ng blog step by step. Okay? Ganun. Step 2, tinuruan ko siya paano gumawa ng autoresponder step by step. So, tuwan-tuwa siya, wow, may vlog na ako. Tuwan-tuwa yun. Lagi may nag-message sa akin, uy bro, salamat, may vlogger na ako. Tuwan-tuwa siya. Okay? So, ang trust niya agad sa akin. Tapos dito, uy, tuwan-tuwa ako, meron ako autoresponder. Tuwan-tuwa rin siya. So, tuwan-tuwa din ako kasi taas ang credibility ko sa kanya. Tapos dito, in-explain ko na sa kanya, attraction marketing. At nasan dito yung step 4. Yung step 4, ito yung sneaky. Nandito sa baba. Okay? Pag kinlik mo yan, pupunta ka sa Alpha Attraction Marketing ni Bro Edward. Diba? So, ito nga yung nakakatuwa dito Dahil dito sa strategy na to, nagkaroon din ako ng mga resulta sa business ko. Nagtanong sila sa akin, ano ba yung business ko? Minsan hindi nga nila alam business ko, sumasali na sila sa akin dahil dito sa strategy na to. Okay? So ito, I hope nakita nyo yung value kung paano nyo ma-apply ito sa business nyo. Tapos, ito, i-share ko lang sa inyo bago ko tapusin tong webinar na to. The Future of Marketing is Leadership by Seth Godin. Okay? Dati, nag-work pa ang push. Dati nag-work pa ang sales video presentation agad. Dati, nag-work pa, very effective pa. Pero ngayon, since ang dami ng gumagawa, ang dami ng mga isdang gumagawa nyon, kailangan makaisip ka ng paraan kung paano ka gagawa ng sarili mong lawa, ano ba tawag yun? Gagawa ng sarili mong lake or pond or river, okay? Gagawa ka doon at doon ka lang. Okay? At doon ka lalangoy. Okay? Isa kang malaking isda doon. Kasi kaysa pumunta ka dito sa isang maliit na river na lahat ng isda nag-aaway-away doon, nagpo-promote, nagpo-push na ganyan. Bakit hindi ka pumunta sa ibang lugar, gumawa ka ng sarili mong river, okay? At maging malaking isda ka doon. At paano mo gagawin yun? Is by leadership, is by giving value, is by doing this strategy. Kasi ikaw lang ang gumagawa.
Okay? Ikaw lang ang gumagawa nito. Okay? Actually, may gumagawa na nito pero bilang ilan na ilan lang. At sigurado ako na konti pa lang din gagawa nito. Kasi bakit? It takes work. Okay? So, yun eh. The future of marketing is leadership. Alam mo yun? Network marketing, diba? Marami sa atin tuwan-tuwa na network marketer. Alam na alam natin yung network, pero nalilimutan natin yung marketing. Okay? Nalilimutan natin kung paano ba mina-market ito. So, future. Actually, yung future nga, nangyayari na ngayon eh. Yung mga tao, mas pumupunta, mas bumibili sila sa mga taong may leadership quality. Okay? At I hope ma-apply mo tong for SSM. I hope ma-apply mo to ngayon para mapataas mo yung leadership mo, para magawa mo tong marketing, at maging ngayon na yung future mo. Okay? I want you to have success. Okay, so ito. Saan na ba yan? Okay. So my friend, I want you to have success. Gusto kong ma-apply mo to. Gusto kong tumaas ang credibility mo. Gusto kong pagkatiwalaan ka ng prospect mo para magkaroon ka ng massive result sa business mo. Okay? Gusto ko gawin mo yung, gusto kong, alam mo yung gusto ko talaga magkaroon ka ng resulta eh. Sa totoo lang yun. Yung talagang passion ko, yung ginagawa ko araw-araw. Bakit? Dami nagsasabi ng busy-busy ko daw kasi doon ako nagpapaka-busy. Paano pa bakit na matutulungan? Okay? Kaya nga halos araw-araw nabibigay ako ng email, ng training kasi yun talaga doon ako nabubuhay eh. Doon ako gutom na makuha. Okay? So, yun yung gusto ko sana mangyari sa iyo after ng webinar na to is wag mong alam mo yung panoorin lang. Wag mong isayangin. Gusto ko ma-apply mo siya. At kapag in-apply mo siya ng tama, kapag ginawa mo siya ng tama, kapag naging ethical ka, kapag ginawa mo talaga, alam mo yung inalagaan mo yung pangalan mo, makita ng prospect mo na talagang grabe yung pangalan mo, na talagang alam mo yung pag sinabi niya ang pangalan mo, sino ba dito katulad? Si Armand, si Rochelle, di ba? Hinor, si Don, sabihin natin ganun, di ba? Gusto kong pumunta dito sa taong ito dahil alam niya matutulungan niya ako. Okay? So, alam mo yan? Let's make this year your year. 2016, ito na ang panahon mo. Tapos na ang struggling. Tama na ang struggling. Ito na ang panahon mo. Okay? So I hope makapag-comment ka dyan. Okay? I'll do everything, okay, to have this success. I'll apply, okay? I'll apply this strategy. Okay? I'll apply for SSM. Okay? Ayun. So anyway, I hope marami kang natutunan dito sa strategy na to. So ayun, Bro Edward, tapos na. Alright. Ayos. Thank you so much, Bro Raymond. So, di ba? Ang lupit ng content, di ba? So, yun. That's the content we like to share with you now. Now, ang gagawin mo na lang is i-apply mo siya. Kung ano yung mga napulot mo, i-apply mo siya kagad. And I hope na nag-take down notes ka din para mabalik-balikan mo yung mga tinuro sa iyo ni Bro Raymond, no? So, depending on your level depende sa level ng pagiging ano mo, no? Internet marketer mo. Pwedeng yung ibang mga narinig mo dito ay overwhelming or pwede ring sobrang simple lang sa iyo na i-implement, no? So yun yung gusto namin i-share sa inyong content. And sabi ko nga sa inyo, yun yung formula, yun yung ginagawa ni Bro Raymond na nagbibigay sa kanya ng resulta. Kapag in-apply mo rin siya, imposibleng hindi rin siya maging effective at imposibleng hindi rin siya mag-work sa iyo. Kung nag-work sa kanya at kung nag-work din sa akin at kung nag-work din sa maraming mga internet marketers na may resulta, kung nag-work sa kanila yung formula na yon, no? I'm sure, no, na mag-work din siya sa iyo. So ngayon, siguro bibigyan namin kayo ng 5 to 10 minutes para magbato ng questions niyo diyan, no? Kung mayroon kayong question na related dito sa topic na pinag-usapan natin, okay? Related dito sa topic na shinare sa inyo ni Bro Raymond Gerald Tabaque, pwede kayong mag-post diyan sa chat box ng inyong mga question. Pwede niyo i-mark as questions yan at sasagutin niya ni Bro Raymond at siguro pwede rin akong mag-share kahit kaunti.
Ito bro, may question kagad. Si Joshua, ano-ano po ba ang different kinds of value? Good question. Sige bro. Okay. So thank you dun sa question, Joshua. Actually, yun din yung lalagang lagi nasa isip ko dati nung nakita ko tong strategy na to. Kasi alam mo, ito yung isang ito yung isang naghihinder talaga sa atin kapag ina-apply tong strategy na to. Ano ba yung value na pwede ko ibigay? Okay, yun yung pinaka number one question lagi eh. Ito yung challenge para sa'yo. Kaya nga sabi kanina ni Bro Edward, KSA, kailangan magkaroon ka agad ng knowledge, skills, and abilities. Okay? Sabi nga ni Robert Kiyosaki, actually, quotation siya, nalimutan ko lang ilagay sa presentation ko, as early as possible, kailangan makapag-invest ka sa skills and knowledge mo. Okay? Kasi yun yung magiging labanan talaga sa future eh. Yun talaga, actually, yung future nga nangyayari na ngayon eh. Okay? Sabi nga ni Bro Edward din kanina, yung monetary value nga, ito nga, share na niya sa akin yun, yung ano yun, yung infographic na yun, yung ganun. Sabi nga niya dati na yun na nga yung monetary value, talagang it proves talaga na yung pera wala siyang halaga. Pero yung magkakaroon ng halaga talaga ay ikaw. Okay? Or yung product na ino-offer mo. Pero mas maganda talaga kapag ikaw. Okay? So, paano yun? So, yun yung mga value na pwede mo ilagay. So, sabihin natin, saang industry ka ba? Sabihin natin, health industry ka. So, ano ba yung mga steps na pwede mo ituro doon sa prospect mo na talagang magkakaroon siya ng high trust sa'yo? Sabihin natin nasa pet grooming ka. Yan ang ganang industry mo, pet grooming. Ano ba yung isang step na pwede mong ibigay doon sa, sabihin natin, yung aso nung prospect mo, nagwawala lagi sa bahay, di ba? So, paano mo siya matutulungan? Ano yung pwede mong tip na pwedeng ibigay sa kanya? Sai, hindi ba ako? Hello? Ngayon, siguro Po, nagwala. Ayan. Sige bro. Ito lang. Yun malaking paano magkakaroon ng value is to learn as fast as possible, to master it as fast as possible. See, ito lang bro. Ito lang. Medyo mali. Okay, siguro mukhang nawawala-wala si Bro Raymond. Sagutin ko muna yung question dito. Ito, may question dito si Riangelo. Nice name, ha? Unique combination. Okay, Riangelo, ito ang question ni Riangelo. When we give freebies, do we mean of material things? Dahil we have business and it's only health supplement. Okay, that's a very good question, Riangelo, no? Sa business mo, no, na nagbebenta ka ng mga supplement, ang unang identify mo is kung ano yung market or niche na sineserve mo. Okay? So I'm guessing na ang market na sineserve mo ay yung health and wellness. No? Pwede ring fat loss. No? Depende kung ano yung silbi ng supplement na binibenta nyo. Pero kung sakaling gano'n, no? Kung sakali, health and wellness, no? Alamin mo kung ano yung pains, no? Pains and problems na na-experience ng mga taong nasa health industry. Okay? For example, usually yung mga nasa health and wellness, yung mga nag-exercise, yung umiinom ng mga supplements, ang worry niyan is ayaw nilang magkaroon ng sakit, gusto nilang humaba yung buhay nila, etc. Yun yung desire nila. Gusto nila mapahaba yung buhay nila, ayaw nila magkasakit, ayaw nila magkaroon ng mga illnesses, no? So yun yung motivation kung bakit sila bumibili ng mga supplements. Ngayon, kung may educate mo sila, no, na kung mabibigyan mo sila ng mga knowledge at ng mga skill set para magawa nilang mabuhay na mas mahaba, no, ma-prevent yung mga disease. For example, tuturuan mo sila kumain ng tama, matulog na sa tamang oras, etc. Yung mga ganon, yung information na yon can be packaged into a video or into an e-book at yun ang pwede mong ipamigay
as freebie. So, to answer your question, hindi kailangan mga physical things. No? Hindi kailangan yung mismong product mo na ang ibibigay mo sa kanila as freebie. Pwedeng free information din, kagaya ng ginagawa namin dito. Okay, nabibigay kami ng free ebook kung paano masosolve yung problem ng mga internet marketers, ng mga network marketers. So, in your case, free information kung paano hahabo yung buhay nila. Okay? Kung nasa fat loss ka naman, for example, ang supplement na binibenta mo ay yung pampapayat, pampabawas ng bilbil, no? Tuturuan mo sila kung paano sila magbe-burn ng taba ng mabilisan, no? Kasi yun yung mga desire nila. Tapos, sa huli, tsaka doon mo babanggitin yung product mo. Ay, kung talagang seryoso ka talagang magpapayat, kung talagang seryoso kang humaba ang buhay mo, magkaroon ng quality life, ito, binibenta namin, ito yung product namin, ito makakatulong sa iyo para mas ma-achieve mo ng mabilisan at ng mas madali yung end goal mo. So yun yung basically overview nung tinuro sa inyo ni Bro Raymond, no? Offering them a quick solution, no? Mga solution na makakapag-provide sa kanila na mabilis, no? Solution na makakatulong sa kanila para makuha nila ng mabilisan yung kanilang desire at end goal. Okay? Ito, may question si Franz. So, ayun, Liangilo, hopefully nasagot namin ng maayos yung question mo. Ito si Franz, may tanong siya bro sa iyo bro Raymond. No, gumagamit ba kayo ng third-party software pang verify ng email list sa GetResponse at anong software? Wow. Okay. Hindi na ba naputol? Ayan, okay na. Okay. So actually, salamat sa question eh. Wala akong gamit na ibang software. So walang simple lang. Simple lang talaga yung business ko. Ano lang siya. May product ako, binibenta, tapos may landing. Okay, autoresponder. Ilalagay lang ng topic doon. Ganun lang. Wala akong ginagamit. Pagdating sa autoresponder, wala akong ginagamit ibang software. Talagang GetResponse lang. Yun lang. Tapos I just build relationship. Yun lang. Ayan. Okay. That's good. Ito, may question. Si friend, need po ba talaga gumawa ng webpage to become successful ang business? Ikaw, Bro Raymond, anong opinion mo dyan? Webpage? Kasi maraming klaseng webpage eh. Pagdating sa squeeze... Siguro sariling website yung binabanggit ni friend. Okay. Pagdating sa blog, actually hindi naman kailangan kasi meron kami ditong top earner na hindi siya gumagamit ng blog pero natalo na nga niya ako. Diba? Ang galing eh. So, ang lupit. So, pwede talaga. Pero pwede mo kasi gamitin yun yung blog. Parang leverage mo yun eh. Katulad, natutulog ka. Pwede may mga nakakilala sa'yo. Diba sabi nga, kanina sa training, ito, na-share ko lang yung obscurity yung isang pinaka-problema ng entrepreneur. Wala na nakakakilala sa'yo. So, isang bagay yun na pwede mong gamitin. Katulad, natutulog ka. Okay? Katulad, busy ka sa trabaho, ganyan. May blog ka na mapupuntahan ng mga audience mo. Makikilala ka niya kahit na nagtatrabaho ka. Diba? Isang malaking leverage na rin siya. Okay? Pagdating naman, sabihin natin, sa squeeze page, para sa akin, mahalaga yun kasi doon ako nag-build ng relationship sa mga tao. At doon ko rin naka-qualify kung interesado talaga sila. Okay? So, it depends on what page. Pero pagdating sa blog, para sa akin, as an internet entrepreneur, para sa akin, mahalaga talaga yun. Okay? Pero, you don't need, hindi siya requirement talaga kasi marami talaga nagkakaroon ng resulta kahit wala silang blog. Okay? So, yun. Paano gumawa ng ebook? Dali lang yan. It's basically, type ka lang sa word processor, no? Tapos, isa-save mo siya as PDF. And marami ring mga available na information sa YouTube, sa Google, na pwede mong i-research. How to create an ebook. Ako, pag may gano'n akong question na, kasi yung mga ganyang klase ng question, friend, most likely, natanong na din yan ng mga ibang tao. No? Sa bilyon-bilyon dami ng tao, most likely, may nagtanong na rin yan ng question na yan. At dahil most likely, marami na rin nagtanong ng question na yan, most likely, may mga sumagot na din yan. No? So, ang gagawin mo na lang, punta kay Google, no? Tatype mo, how to create blank. Okay? Parang gano'n. How to create an ebook. Parang gano'n. Okay? So, kanina, balik tayo doon sa, ito to.
Need po ba talaga gumawa ng web page to become successful? Okay, depende kasi sa plan, sa strategiya mo. No, yung kagaya nung nung sinabi ni Bro Raymond na isa naming partner na nagkakaroon siya ng talaga ng magandang resulta, no? Kumikita ng six-figure income at full-time income sa business na wala siyang sariling website. Pero, okay, meron siyang sarili niyang Facebook fan page. Kumbaga, ito yan eh. Yung website mo, pati yung mga fan page mo, yun yung online presence mo eh. Kumbaga sa panahon natin ngayon, yun yung business card mo. Okay, kapag tinanong, anong negosyo mo? Okay? Dapat may masasabi kang, ito, puntahan mo tong link na to. Para doon nila malalaman kung ano yung kung anong klase ng product meron ka, kung anong klaseng services meron ka. Okay? Parang yun din yung nagsisilbi mo store, no? Parang yun na rin yung naging opisina mo sa internet. Pwede ba yun pupunta ka sa for example, doktor, no? Dok, saan po ako pwede pumunta para magpakonsulta sa inyo? Gusto ko marami magtanong. Magkita na lang tayo sa kanto o kaya doon sa parke. Ganun ba sasabihin mo? Wala kang maibibigay na specific na lugar. Di ba parang unprofessional? Okay? So dapat sa business mo, ganun, meron kang tinatawag na real estate. Okay? Meron kang nile-leverage na real estate online na pwede mong ibigay sa mga potential prospect mo para doon nila malaman yung additional information ng products at business mo. Okay? Kilala niyo ba si Bill Gates? Si Bill Gates, mga couple of years ago, sinabi niya na if your business is not on the internet, then you are not on business. So ikaw, paano mapupunta sa internet yung business mo? No? Kung wala kang website, wala kang sariling website. Okay? Hindi siya tipong makakapag-business ka pa rin, lalo na kung nasa network marketing ka. Kasi may nagpo-provide ng product eh. Makakapag-business ka pa rin, pero yun nga, talagang puhunan mo laway, may ipag-usap ka, no? Pero kung gusto mo ng leverage, no? Kung tipong may nagpe-present nung business at products mo kahit tulog ka, no? Tipong may nakaka-access ng mga information about sa business mo kahit may ibang ginagawa ka, kailangan mo ng sarili mong website. No? Kailangan mo ng, actually, kung tatanungin mo kung gusto mo ng maging talagang one of the top income earners sa panahon ngayon, okay? Lalo na ngayon na almost 50% ng Filipino, which is 50 million, no? 50 million ay may access na sa internet, no? Parang kalokohan pag binaliwala mo yung bagay na yun. Parang hindi ka masyadong seryoso, no? Pag hindi ka talaga gumawa ng effort na magkaroon ng internet presence. Okay, so lahat kayo dito ay encourage you na magkaroon ng sarili nyong website or kahit paano fan page or affiliate website na pwede nyong gamitin, na pwede nyong ibigay sa mga prospects nyo. For example, sa team members namin, no, kahit wala silang sariling website, may binibigay kami sa kanilang affiliate website, no? So kahit hindi sila marunong gumawa ng sariling website, kahit hindi sila marunong mag-setup ng kung ano-ano mga komplikadong bagay, meron silang nagagamit. Okay, meron silang nagagamit at yun yung pwede nilang ibigay sa mga prospect nila. Tapos yung website na yun, yung mag-explain sa kanila, yun yung magiging parang tawag dito, business card nila sa internet age. Okay? So sige, proceed tayo sa next na mga question. Siguro last 3 question, bro. How do you know, ito tanong ni Allen, how do you know if you're giving away too much free content or value? Is there such a thing? Okay, magandang question to. Sige bro, ano masabi mo dyan? Ang gandang tanong yan. Ano ba natin gagawin to? Ayun yung i-strategize mo talaga. Of course, meron nga kami mga biruan dito. Kapag masyado mo namang binigay lahat ng libre, magsasarado yung bakery mo. So, alam natin, may bakery ka, tapos nagbigay ka ng too much free taste.
Lahat na ng cake binenta, lahat ng cake binigay mo ng libre, lahat na ng tinapay mo binigay mo ng libre. Syempre magsasara ka rin, di ba? Pero yun na yung kailangan strategize mo. Ano ba yung mga ano yung para sa iyo, ano ba yung mga sa tingin mong sobrang valuable talaga na content, okay, na pwedeng doon na yun sa product mo na mismo yun, okay? Pero pwede rin na kailangan kasi dito sa 4SSM, kailangan yung value din na bigay mo is sobrang valuable talaga. Sa totoo lang itong 4SSM, bago ko to natutunan, okay, talagang gumastos siguro ako dito ng higit 10,000, okay, bago ko siya natutunan. Pero binibigay ko sa inyo na libre, okay? So, depende sa iyo, strategize mo kung paano. So, kailangan nasa ano mo sa pakiramdam mo ng business mo. Pero para sa akin kasi pagdating din sa value, hindi naman pwede na masyad ano mo na nagulo-gulo isip ko, pero ano nga ba to? Hindi ka naman kailangan na pagdating kasi ikaw pa rin kasi yung pinaka-valuable sa totoo lang, ganun 'yon. Okay? Kung ano man i-produce mo na value, na free value, okay? Kayang-kaya mo pang higitan 'yan. Okay? May mga ilang knowledge ka pa, may ilang pa mga skills na pwede ka pang matutunan, na pwede mo pang ipamigay or pwede pang itago sa iyo. Okay? Pero ayun na nga kasi sa totoo lang para makita nila na valuable ka, kailangan talaga aral ka ng aral. Yun yung kailangan mong gawin. Para hindi mo maisip na mauubusan ka. Kailangan lagi araw-araw meron ka natututunan na bagong KSA, knowledge, skills, and abilities para mawala yung belief mo na yun ang nalalaman ko. Baka yun kasi nasa isip mo, no? Baka yun nasa isip mo na yun ang nalalaman ko baka bigay ko na lahat. So kailangan yung challenge sa'yo na kailangan matuto ka pa ng mas maraming skills, mas maraming knowledge, mas maraming skills, mas maraming abilities para masabi mo kahit sobrang valuable lang ibigay mo, maiisip pa rin ng prospect mo na meron ka pa rin, meron pa rin sa'yo na gusto nilang bayaran, na gusto nilang makuha sa'yo. So yun. I hope na sagot pa rin yung tanong mo, Allen. May din ako doon. How do you know if you're giving too much free content or value? Okay. Sa akin kasi, ang iniisip ko kapag magbibigay ako ng content, no? Pwede mong gawin ay parang ganito din, no? Alamin mo kung ano yung pinakamalupit, yung pinaka-best, no, na idea, no, na pwede mong maibigay do sa prospects mo. Okay? Tapos tingnan mo din kung hindi ba siya nakaka-overwhelm. Okay? Kailangan best nuggets of idea siya, pero kailangan applicable ka, magagawa ka agad siyang i-apply ng prospect mo. For example, nasa health and wellness ka. No? Pwede mong i-apply na pwede kang gumising ng alas 7. For example, ito yung tip mo. Kunyari, ito yung number 1 tip mo, no? Dapat, again, pinaka-best. Kailangan best and applicable. Okay? Kagad. Okay? Bakit ganyan? Best, para talagang makapag-build ka ng credibility dun sa iyong prospect. Tapos makapag-build ka ng relationship. Kasi binigyan mo siya ng best tip, no? Tatanawin niya yung utang na loob sa iyo. Kaya importante na malupit yung ibibigay mo idea. Pero kailangan applicable din. Kasi pag hindi niya in-apply yung tinuro mo, hindi niya na-experience yung resulta ng tip mo, wala din. 'Di ba? Wala din, hindi niya lubusang ma-observe. So kailangan best at applicable. Okay, for example, kunyari lang to kunyari may tip ka sa weight loss. Gumising ka ng alas 7 ng umaga, tapos tumuwad ka ng 3 beses, tapos uminom ka ng mainit na tubig. Parang ganun. Papayat ka ng 10 pounds. Di ba? Best. Kasi 10 pounds yung mawawala sa kanya. Applicable kasi madaling gawin. Kung mayroong ganun yung ibibigay ko. Okay? Pero parang ganun. Kailangan may immediate result sila makuha and very applicable. For example, dun sa isang product na ginawa ko, ang marketing campaign doon is una, kung paano yung script na pwede nilang gamitin as an introduction para kumausap sa prospect.
No? Binigyan ko din sila ng script para sumagot kapag may prospect objection. No? Binigyan ko din sila ng script, ano yung sasabihin, eksaktong sasabihin, para ma-close yung sale. No? And napakadali, simple lines lang siya na pwede nila kagad i-testing on that day, no? Sa prospect na makakausap. Na parang ganon. Kailangan malupit, no? At madaling i-apply. Okay? And importante na yun nga, madaling i-apply kasi ayaw mo ma-overwhelm yung tao. Kasi pag sobrang dami mo, no, binigay mo lahat ng mga sikreto, no, ma-overwhelm yun, mapaparalyze yun, hindi makakakilos. Yun ang problema kapag masyado mong in-overwhelm ng tinadtad mo na ang sobrang daming tips. Okay? Parang manok lang. Okay, may mga questions pa dito. Siguro last one or last two. Yung pili tayo ng malupit. Ito, hi Coach Isdar, ask ko lang kung okay lang isang fan page. Ito. Meron akong fan page. Sama-sama yung ibang products mo at ibang company na pinopromote. Tinatanong niya kung okay lang ba na sa isang website parang sari-sari store yung website niya at andun lahat ng produkto na pinopromote niya from different companies. Okay? Anong opinion niyo doon? Si Sai, may gusto siyang By the way, andito pala kasama natin si Cyril, siya sa mga leaders din ng aming community. Tay, baka may ma-share kang regarding dito sa question ni Darwin. Yan, ask ko lang, okay lang ba sa isang fan page sama-sama yung iba't ibang products mo and iba't ibang company na pinopromote? Yung, actually coach, yung question na yan, tinanong din yan sa akin ng isa sa mga, mga leader ko din. Nag-ask siya kung okay lang ba na maglagay siya or mag-promote siya ng ibang product. Sa akin, kailangan mong i-determine kung ano talaga yung gusto mong i-focus or anong product or anong company ang gusto mong i-focus. Kasi pag parang kang hello po. Parang nawala. Narinig ka. Okay. Para kasi sa akin guys, kailangan sa isang business, kailangan na focused ka. Kasi once na hindi ka focused, hindi ka laser focus, kaya na sinabi ni Bro Raymond palagi, mawawala ka talaga. So kung mawawala ka, wala kang matatapos. Parang ganun yung parang ganun yung thought doon. Kasi ganyan din ako dati na nag-engage ako sa financial matter, tapos din ako na ignition marketing. So yung nangyari sa akin, di ko na alam kung anong unahin ko. So yung nangyari, instead na magkaroon ako ng malaking result sa isang pinopromote ko, palang nahati kasi nahati yung attention ko. Sa dami-dami ng information, sa dami-dami ng mga value na kailangan kong matutunan at ibigay, so ang labas is na-burnout ako kasi hindi ko siya na-balance. Okay? So it is much better kung hanapin mo kung ano yung passion mo or sino sa mga product mo ang mahal na mahal mo talaga at doon ka mag-focus. Kasi once na mahal mo isang bagay, aalagaan mo siya, tapos doon ka magkakaroon ng malaking resulta. Basta laser focus ka. Dapat alamin mo kung ano ang mahal mo, parang passion into profits, di ba? Alamin mo kung ano yung mahal mo, doon ka mag-focus. Kasi parang, di ba, gaya ng pagmamahal sa isang tao, hindi mo siya kayang mawala, hindi mo siya kayang tantanan, kasi gustong-gusto mo siya, in love ka. So, dapat ganun din tayo. Okay? Yun ang po yung masasabi ko, Coach. Tama. Thank you so much. How about you, Bro Raymond? May gusto ka bang i-share regarding doon sa question ni friend? Kasi madami ang nagtatanong nito. Pwede bang sari-sari store ako? Mas maganda para sa akin, suggestion ko lang. Mas maganda talaga, agree rin ako sa sinabi ni Sai na talagang yun na focus ka lang sa isa. Kung gusto mo talaga na marami kang fan page, okay lang din yun.
kung ano. Pero para sa akin kasi, actually, katulad ko, okay, pagdating kasi sa, pag nagpo-promote ako, okay, pag nagpo-promote ako ng something, okay, product man yan o business opportunity, yun lang talaga yung pinopromote ko. Okay, talagang, at sinisigurado ko na talagang ginagamit ko siya. Okay? Hindi ako yung basta, wala lang. Kasi, parang ang gulo rin minsan katulad, iba-iba yung company mo, sabihin natin ganun, na may isa health products ka, tapos isa naman parang sabihin natin na kape, parang ganun, or parang sabihin natin na trade. Basta ang gulo, maguguluhan yung prospect mo. Kaya mas maganda talaga mag-focus ka sa isa. Okay? Tapos ayun, dahil magkakaroon ka ng brand kapag ganun, kapag na-promote mo siya ng maigi, okay? Kaya baka maguluhan yung prospect mo, mako-confuse siya kung ano ba yung ino-offer mo, ano ba yung product na binibenta mo. Okay, para kasi magmumukhang yan, ito isang example, pag ganun kasing fan page mo, baka isipin ng prospect mo, para kang, alam mo, yung salesman nga sa labas, sabi natin ganun, tapos nagbebenta ka ng sabon, sabi natin ganun, nagbebenta ka ng sabon, sabi mo na, ito, okay, itong sabon na to, napaka gaganda ka dito, sabi natin ganun. Okay? Tapos sabi niya, ayoko yan, tapos bigla may bago ka na namang ino-offer. Ayaw mo ng sabon, eto kape, baka gusto mo ng kape. So, parang alam mo yun, parang isipin ng prospect mo na baka alam niya, mararamdaman niya na binibentahan mo lang siya. So, ganun. Pero pagdating kasi doon sa focus talaga ng isang fan page, talaga mas maganda mag-focus ka sa isang company, isang product, sa isang fan page. Ganun. Okay, bro. Ayos. Ayos, ayos. Ito rin, may similar ano rin question si Gilbert. Siguro ito na yung last question na sasagutin natin. Okay lang po ba sa FB fan page ko po ay samot-sari ang mga videos ko pong nilalagay? Sample, entertaining, financial beauty, and health, spirituality, thank you po. So, that's a good question, Gilbert, no? And a quick answer dyan ay similar din dun sa sinagot nila Bro Raymond at Sai, no? Kung gagawa ka ng fan page, no? As much as possible, isang isang niche or market lang yung sineserve ng fan page na yon. Lalo na kung yung fan page mo ay hindi naman news portal na parang ABS-CBN, no, na samut-sari talaga. No, mas maganda mag-start ka for one fan page or one website na naka-focus lang sa isang niche. For kung health and beauty dito, health and beauty lang talaga dyan. Okay? Kasi pag nagpo-post ka doon, siyempre yung mga nagla-like doon sa fan page mo, makikita nila eh. Okay, for example, ako, nag-like ako sa fan page mo. Ay, gusto ko to, health and beauty. Gusto ko maging beauty. Nilike ko yan. Tapos bila ka nag-post ng about sa ibang bagay, ma-update ako, ay, ang weird naman, bakit ganun? Ba't nagpo-post ako? Mag-unlike tuloy ako sa'yo. Okay, so ganun ang possible na mangyari. Okay? Tapos doon naman sa may multiple products na question, depende sa product mo eh. Okay, for example, talagang nagbebenta ka lang talaga ng products, internet marketer ka lang, hindi ka nag-offer ng any type of business opportunity. Okay? Yung fan page mo, okay, pwedeng multiple products 'yan. Pero dapat it is serving one niche again. Kung iba't ibang product 'yan, pero tungkol naman lahat 'yan sa beauty and ano bang usually kasama nun? Health and wellness. Kung for example, about health and wellness lahat yung mga product na yan, okay lang yun. Kasi nagko-complement naman yung mga product na yan. Okay? Malinaw ba yun? For example, kung ang product na to about health and wellness, tapos ito biglang naging about arthritis. Ayun, sa bagay, health, wellness pa rin yun eh. Sabihin natin biglang naging about boxing. Parang gano'n. Biglang naging kakaiba, out of place siya doon. No? Hindi na, ang pangit na noon, no? Maganda, pa rin sila, congruent pa rin, and related pa rin sa isa't isa. Na para yung prospect mo, na makakapili siya doon. Kasi lahat ng mga product na yon is related dun sa end goal niya. For example, ako gusto kong maging healthy and well. Gusto maging healthy and well. Kung lahat ng product dyan is about health and wellness, mas maganda yung magiging experience ko doon sa fan page mo, doon sa website mo. Okay?
Ito, paano to? Si Don. Ala, paano kung yung isa is health and wellness at gusto ko di i-promote ang Ignition Marketing? Gagawin mo lang dyan, Don. That's a very good question. Gagawa ka lang ng separate na fan page. Isa para sa health and wellness at isa para sa information product na ang tina-target ay yung mga online business owners o yung mga tao na gustong matutunan paano kumita sa internet, mga business opportunity seekers, mga internet marketers, no? Mga tao na gustong magkaroon ng personal development, no? Kasi isa yan sa mga tinatopic natin sa mga training natin, sa mga training products natin. We are also serving those niche. Okay? Kung ito para sa mga affiliate ng Ignition Marketing, basically we are serving 3 types of niche. Okay? Internet marketing, yan, basta internet marketing yan. Ang hirap kasi magsulat habang nagsasalita, no? Kagulo-gulo. Internet marketing, home-based business, at personality development. Okay? Yan, tatlo na yan basically yung sinaserve natin sa Ignition Marketing. Kung part ka ng team, yan yung tatlong billion-dollar market, billion-dollar niche na sinaserve natin. And ngayon, nakikita ko sa ano natin ngayon, sa state of Philippines, pataas ng pataas, parami pumapasok sa home-based business, pataas ng pataas, nagkakaroon ng access sa internet, nagsisimula na kanilang internet business, at padami yung mga tao na gusto ma-develop yung kanilang personality, gusto nila may bagong matutunan, gusto nilang matuto ng mga bagong knowledge kung paano may improve yung buhay nila, etc. So basically, we take advantage of these 3 niche. Kung popromote mo ang IM, no, yung fan page mo can discuss these 3 different things. Okay? Basta huwag kang magpapasok ng ano diyan about how to remedy for mga sakit-sakit kasi mag-iiba na 'yon, di ba? Ibang topic na 'yon, no? So basta ito tatlo, pwede 'yan. Okay? So I hope clear tayo doon. So again, thank you so much sa sa pag-attend nyo dito sa ating webinar, and again, congratulations dahil ginagawa mo yung tamang bagay na gawin, which is i-improve yung iyong KSA, yung iyong knowledge, yung iyong skills at iyong abilities, no? Sa business natin, yung tatlo na yan, no, yung KSA na yan ay patuloy mong dinevelop. Sigurado na mag-excel ka dito sa industry na to. Sigurado darating yung time na ikaw naman yung magiging person na magsasalita sa harap ng maraming tao dahil doon mo na i-share yung mga resultang na-achieve mo at doon mo na i-share yung success story mo. So imagine mo yan, no? Ikaw na yung nagsasalita dito sa harap ng webinar, and basta continue mo lang i-improve yung KSA na yan, and darating ka doon sa ginagol mo. So kung gusto mo pang i-improve ang iyong knowledge, ang iyong skills, ang iyong abilities, meron akong pinadalang email sa inyo. Okay, kanina pa yon actually. Pero kung gusto niyo ma-improve palalo yan, no? I-check niyo yung email na yan, i-click niyo yung link. So tanong ko lang ulit, bago tayo mag-end of this webinar, marami bang natutunan? Okay, marami ba kayong napulot na ma-apply niyo sa business niyo right away to produce results? Sabihin mo dyan sa chat box kung marami kayong natutunan. I-share nyo dyan sa chat box. Sabihin mo, marami akong natutunan, excited ako, pump up ako, at gagawa na ako ng bagong aksyon. And para doon naman sa mga gusto pang mas matuto, no? Kung ikaw yung tipo na gusto mo talaga i-improve yung iyong knowledge, skills, at yung iyong abilities, no? Gawin mo lang, i-check mo yung iyong email address, meron dong link kung saan invitation yung link na yon para mapabilang ka sa aming community ng mga Filipino entrepreneurs na ang goal ay ma-improve ang buhay ng mga aming mga members by developing their KSA, their knowledge, their skills, and their abilities, no? So kung yun din ang ano mo, kung doon ka din naka-align, okay? Kung gusto mo din ma-develop yung iyong mga skills, knowledge, at yung abilities, go ahead, check that email. And this coming Friday, magkakaroon tayo ng exclusive webinar. Okay? Exclusive webinar lang yun para sa mga members ng aming
community. Okay, kung mapapabilang ka sa aming community this week, makakasali ka dun sa Friday exclusive webinar na yun. Okay, so again, congratulations for doing the right thing, for educating yourself. Thank you so much for attending, and we hope to see you in our next webinar. Bro Raymond, maraming salamat for sharing your secret formula, and I'm sure marami tayong natutulungan dito sa ginagawa mo. Bro, pwede ka magpaalam sa mga audience natin. Sige, congrats I hope na i-apply nyo talaga yan kasi let's do this. Okay, 2016, it's your year of success. Kunin nyo na yan, sa inyo na talaga yan. Yun na lang yun na lang kulang Action na lang, apply. Yun, okay, kunin nyo ng success nyo. It's your year, 2016 is your year of success. Okay, so yun, kita-kits ulit tayo sa next webinar natin this Monday. Alright. Sige. Sige guys, thank you so much, and pwede na kayong magpaalaman dyan sa chat box. Again, congratulations for attending, and we hope to see you this coming Friday. Okay? Webinar man.